Marcos, gusto namin ng totoo. Hindi namin gusto ng mga pautot mo. So kung may kidrama, at pati itong mga secretary, kung magre-resign kayo, hindi po kayo artista. Huwag na kayong magdrama-drama. Resign kung resign. Alisin nyo na yung drama-drama dyan. Itong naman si Bongbong, huwag ka na baka mamaya aalis sila dyan, tapos ipupwesto mo naman yung asawa, yung anak, yung kamag-anak. Iniloloko nyo lang yung taong bayan eh. Dahil actually, ang sigaw ng taong bayan, ikaw dapat ang nagre-resign, Marcos. No? Pero medyo kabaligtaran, pinag-resign mo yung mga secretaries mo. Pero okay na rin yan kasi talagang, alam mo, siguro mabibilang ko sa daliri o sa isang kamay yung mga maayos mong secretaries. Karamihan dyan, kinakain ng taong itim. Itong mga secretaries mo na talaga namang palpak na ewan ko kung bulong ng demonyo yung inaabot ng mga iba dyan. Yung mga pinangako mo, Marcos, gawin mo. Ngayon nga, nakikipag-ano na siya, partner, itong sa Unity. Gusto na niya ulit ng Unity. Alam mo, you are the least o you are the last person na magsasalita ng Unity. Kasi yan yung pinangako mo, sablay ka rin. On your first month, binulabog nyo yung Unity. Diba? Pero ito, here you are again, willing ka makipagsundo sa Duterte. Give us significant example. Pauwiin mo si Tatay Digong, hindi yung puro salita. We are waiting for you. Pakaingay mo before the election. Di ngayon ka mag-ingay. Ituloy mo yung sinasabi mo na kay Tatay Digong na tinutulungan mo si Tatay Digong. Tuloy-tuloy ka mag-ingay. Huwag kang tatahimik dyan, Amy, kasi we are watching you. Kasi ang nangyayari ngayon, ang sinabi niya, yung pa-humble effect niya, na bukas umano siya na makipagkasundo sa mga Duterte. Ngayon, pa-humble effect mo, ang nangyari sa mga Pilipino, ang sigaw nila ngayon, pauwiin mo si Pangulong Duterte bago ka magsalita ng ganyan. Kasi siya talaga ang pinaka-apektado dito eh. Ganon din si Pastor Kibuloy. Diba? Hayaan mo lumaya. Kasi ayun ang mga apektado dito. Tsaka hindi pwedeng ang mga Duterte mismo ang lalapit sa'yo para makipagkasundo. Kung gusto mo makipagkasundo, mauna yan sa'yo. Kasi unang-una, ikaw ang nag-umpisa ng gulo. Ikaw ang nag-umpisa ng awayan. Ang ganda-ganda ng unity nga ang sinisigaw mo. Pero hindi naman totoo. Hindi naman yung sinasabi mo, hindi naman kagaya sa namang nangyayari. Parang kaya ang sinasabi talaga ng taong bayan ngayon, napakasinungaling mo talaga. Ito po ang problema sa mga DDS na ito, mga kababayan. Sila pa po ang may gana mag-demand na as if utang na loob pa ni PBBM na gusto niyang makipag-reconcile or yung pahayag. Actually, ang sabi lang naman ni PBBM, open siya for reconciliation. Uulit-ulitin po natin mga kababayan. Alam nyo, ito po kasi nangyayari, nagiging battle of the narrative ito eh. Yung mga sinasabi nila ay laging pabor sa kanila, no? Uulit-ulitin natin ito. Ito rin ang sinabi ni Attorney Claire Castro. Yung pahayag ni PBBM na open siya for reconciliation ay hindi para pumabor o hindi para sa kampo ng mga Duterte. Ito po ay para sa mga Pilipino. Ang kagustuhan po niya ay makapagtrabaho sila na maayos sa gobyerno upang magampanan nila ang kanilang tungkulin responsibilidad sa mga Pilipino. Yun po yun. Pero itong mga ito, itong mga DDS na ito, ng mga host ng SMNI, kung magsalita, akala mo entitled sila at may utang na loob si PBBM sa kanila. Na akala mo si PBBM ang naghahabol sa kanila. Yun ang gusto nilang palabasin dito, na may condition bago makapag-reconcile, na kailangan palayain muna, palabasin si dating Pangulong Duterte sa ICC, no? Yan po yung gusto nilang palabasin. Hindi ganun yun. Alam nyo, kapag hindi po talaga natin kinontra ang mga narrative ng mga ito, sila po yung mamamayagpag at sila po yung papanawalaan. At mali po yun. No? Walang utang na loob sa inyo si PBBM at hindi siya maghahabol sa inyo. Hindi niya kawalan. Kung hindi kayo makapag-reconcile, nagbigay lang siya ng pahayag na open siya for reconciliation. Ang lagay siya pa ang may pagkukulang? Siya pa ang naghahabol? Siya pa ang may utang na loob? Ganun ba yun? Sino ba yung nangangailangan ng tulong ng presidente? Yan ang hirap sa inyo. Masyado kayong egotistical. Masyadong mataas or matayog ang tingin nyo sa sarili nyo. Unang-una, no? Sa umpisa pa lang. Alam natin pare-pareho na ang presidente ang merong desisyon sa kahihinatnan ni dating Pangulong Duterte when it comes to his arrest sa ICC.
Pero anong ginawa niyo sa presidente? Binaboy ng mga supporter nyo, ginawa ng issue, ng intriga, binastos, kung ano-anong ginawa. Pinagbantaan, minura ng minura, kung anong pambabastos ang ginawa. Presidente yun ha. Tapos ngayon, in-implement lang niya or hinayaan niya na manaig ang batas, ang hustisya at ang due process. Ngayon, kasalanan pa niya. Siya pa ang may mali para sa inyo. Abay, pambihira naman kayo. Kamangha-manghayan tingin nyo sa sarili nyo, no? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nakikita na ang susi, no? Para sa mga kagustuhan nyo na mangyari is yung magpakumbaba kayo. Magpakumbaba kayo. Presidente yun eh. Alam naman yung presidente ang magpapakumbaba sa inyo. Hindi po ba mga kababayan? No? Ganyan talaga kayo. Minamaliit nyo talaga si PBBM. Sa bagay, simula pa lang, ang tawag nyo, weak. Hindi marunong magpresidente. Kaya tumanim na yan sa utak nyo. Akala nyo hanggang ngayon, ganun siya. Na gusto niya siya yung magpapakumbaba. Again, hindi siya ang nangangailangan ng tulong dito. Siya ang may hawak ng desisyon para matulungan kayo. Pero, anong ginagawa nyo? Anong pinapalabas nyo? Nagmamataas kayo. Gusto nyo, nagbigay na nga siya ng pahayag na open siya for reconciliation. Gusto nyo, lumuhod pa siya? Gusto nyo, pagbigyan pa niya ang lahat ng gusto nyo? Walang kondisyon yun. Ang kondisyon lang niya is maayos na ang trabaho nila sa gobyerno. Dahil last 3 years na lang niya eh. Mabilis ang panahon eh. Ang reconciliation na sinasabi niya ay hindi para sa inyo. Hindi para pagbigyan kayo or palampasin ang mga maling ginawa ng kampo nyo. Ang reconciliation na sinasabi niya ay para sa mga Pilipino. At saka itong si Coach Oli, grabe magsalita, no? Ako naman, hindi ko gusto si dating Pangulong Duterte, pero hindi ako ganyan nakikipag-usap kay dating Pangulong Duterte. Nakakala mo ako yung mas mataas. Ganun po yung narinig ko sa kanila. Nakakala mo kung magsalita sila, mas mataas pa sila sa presidente. Paano kayo pagpapalain yan? Paano kayo papaboran ng tadhana niyan? Kaya yan, minamalas kayo. Puro kabiguan na nangyayari sa inyo kasi ang taas ng tingin nyo sa sarili nyo. At yung mga tao na dapat makatulong sa inyo, gusto nyo pa yata manikluhod at magpakumbaba sa inyo. Mali yan ganyang mindset, no? Sabi pa niya, si PBBM daw yung nagsimula ng away. Yun po yung pagkakaunawa ko na parang binibintang niya kay PBBM na nagsimula ang lahat ng ito dahil kay PBBM, na si PBBM ang nagsimula. Yun po yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya, mga kababayan. Hindi po totoo yun. Tanungin ko po kayo mga kababayan, at tanungin natin ng mga DDS. Narinig niyo ba na magsalita ng masama si PBBM sa kampo ng mga Duterte? Narinig niyo ba na mang-insulto siya? Narinig niyo ba na magbato siya ng intriga? Narinig niyo ba na magmura-mura siya? Na para siyang naghurumentado sa social media, sa publiko? Narinig niyo ba? Nakita niyo ba yung kay PBBM? Narinig niyo ba na nagbanta siya sa buhay ng mga taga-kabilang kampo? Hindi ba? Hindi. Lahat ng yun ay narinig natin sa kabilang kampo na ginawa nila kay PBBM. Tapos sasabihin nyo, si PBBM ang nagsimula ng away. Nilaloko nyo ba yung sarili nyo? Pambihira naman kayo. Nagtatrabaho yung tao eh. No? Kahit balikan natin from 2022 hanggang ngayon 2025, yung mga issues na kinakaharap nyo, matagal na issues na yan. Matagal nyo ng issue yan. Nakaupo pa si dating Pangulong Duterte. Yung mga kaso kay Harry Roque, yung kinahinat na ni dating Pangulong Duterte, yung impeachment ni VP Sara, sino bang gumawa ng mga ganoon? Sino ba yung humawak? Sino ba yung sinasabing nag-handle ng confidential fund? Sino yung may pakana ng giyera kontra pinagbabawal na gamot na sandamakmak ang EGK? Kaya nakasuhan, sino may pakana ng Pogo? No? Yung kinasasangkutan di umano ni Harry Roque, si PBBM ba? Siya ba yung nagtulak sa inyo na gawin yan? No, so kung naglabasan yung mga issues at nasampahan kayo ng kaso, kasalanan ba ng Pangulo yun? Para sabihin mo na ikaw na host ka ng SMNI na pagbintangan mo na si PBBM ang nagsimula nito? Yung mga kasong kinaharap ni Kibuloy, si PBBM ba ang nagsabi na, uy, kumuha ka ng mga night duty na mga pastoral mo tapos gawin mo ang mga di umani binibintang sa'yo? Inutusan ba ni PBBM si Kibuloy? Matagal lang ang issue ni 2011 pa yata yung mga kaso ni Kibuloy, if I'm not mistaken So yung mga sinusuportahan yung mga idol nyo, nakukulong,
nagtatago, nai-impeach, hindi dahil ginusto ni PBBM yon, kundi dahil sila mismo ang mga gumawa ng mga pagkakamali na nakita po ng publiko at ng mga Pilipino at ng mga otoridad, no? Kaya kailangan yung sagutin, panagutan. Kung mga inosente naman kayo, eventually mapapatunayan niyo yan sa korte. Lalabas ang totoo. Pero kung magagalit kayo at magwawala kayo, ibig sabihin lang nito may kinakatakutan kayo dahil may ginawa kayong mali at kasalanan sa mga Pilipino. Ganun lang kasimple yun. Tapos ngayon nagsabi lang ang Pangulo na open siya for reconciliation. Babaliktarin niyo pa na para bang gusto niyo palabasan, hinahabol kayo ni PBBM. Tila ba siya yung may utang na loob sa inyo at dapat siyang magpakumbaba at gawin niya ang mga kondisyon na hinihingi niyo para lamang sa reconciliation? Mukhang nananaginip kayo ng gising. Ang gustong reconciliation ng Pangulo ay hindi para sa inyo, para sa mga Pilipino. Ngayon kung ayaw nyo, hindi niya kawalan nyo. No? Hindi kawalan ni PBBM. Kawalan nyo dahil kayo ang nangangailangan ng tulong at kayo ang mga nasusukol. Ganun lang kasimple yun mga kababayan. Patuloy po tayong lalaban sa mga naratibo ng mga ito dahil kung hindi, baka po silang mamayagpag at sila po ang paniwalaan. Baka po makabalik na naman po tayo sa bulok at magulong sistema. No? Salamat po sa panonood. Sana po i-like nyo ang video at makapag-komento kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.